Pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Click mo yan, there is TV. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang, tulong na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin for today's video. Inday Sara at na nga bang pumwesto o palitan itong si BBM. Dahil naging controversial guys. Naging controversial nung ma-ambush interview siya. Na kung saan tinanong siya kung mag-a-attend ba ng SONA dahil papalapit na guys, mga next week. Last Monday of this July, magkakaroon ng SONA. Kaya tinanong siya kung a-attend sa hindi. Kaya ang sagot niya, hindi. And I am designated as survivor. Sabi niya. Diba? So, maraming naging usap-usapin na. Diba? Naging controversial na nga. Dahil sinasabi ng iba, ano to, banta na ba kay BBM? Kasi yung designated survivor, wala pala sa ating bansa. Hindi yan umiiral. Umiiral yan sa ibang bansa, guys. Lalo na sa US. So, ibig sabihin ng designated survivor, yung lahat, alam ba, sa SONA, yan, sa darating na SONA. Diba? Pag may SONA, lahat ng leaders, mga matataas na pwesto sa gobyerno, lahat, mula presidente, vice president, senate president, mga senador, congressman, mayor, at kung sino-sino pa mga leader na imbitado dyan sa kamara. Di ba? So, ibig sabihin yan, kung may mangyari dyan, halimbawa, hindi naman natin sinasabing mangyayari, pag naman sana, pag halimbawa, binomba yung kamara, guys. So, ibig sabihin niya, pag binomaya, lahat sila mawawala at may natitirang isang cabinet member. So, halimbawa, itong si Inday Sara, dahil hindi naman sa atin, so, posible siyang pumalit kay BBM. Kaya sabi ng iba, talagang nagbabanta na nga. Itong si Inday Sara, baka nga daw may pinaplan na. Walang sigurado guys, kasi yun lang ang sinabi. Dati kasi ang sinasabi nito, pag tinatanong siya sa ambush interview, no comment. Pero ngayon, may comment na siya, pero controversial naman. At kung sakasakali meron nga ganung plano, no? Hindi naman natin sinasabi siya ng paplano niyan, may mga banta dyan, halimbawa. Kahit naman anong mangyari guys, kahit walang mangyari ganyan. Pag si BBM ay may mangyari, it's either mawala siya, kasakit siya, o ano pa mang dahilan na valid reason. Wala namang ibang papalit dyan, kundi itong si Inday Sara. Diba? Kasi nasa constitution natin yan. Pag nawala presidente, natural vice president ang papalit dyan. So, sumatotal, kung titignan mo yun ang ibig sabihin ni Sara, wala siyang non-common sense guys. Parang nagki-create lang ng controversial para lang siya mapag-usapan. Kasi nawawala na sa eksena. At napapansin ng iba, joke lang ba to? Seryoso siya. Kasi kung joke lang to, kagaya ng tatay niya, di ba? Nagsasabi siya ngayon, di ba? Pareho sila. Sabi niya, di ba? Si Pastor Kibuloy daw, alam niya, pero hindi niya sasabihin, sikreto lang. Tapos dinepensa siya, hindi, joke lang. Lagi namang ganun, di ba? Tapos, sinasabi niya na sasakay siya ng jet ski sa West Philippine Sea. Tapos joke lang din pala. So marami pa mga ganun na sinasabi. At itong si Sara, di ba, naman nakaraang ilang linggo lang, sinabi niya nang tatakbo yung pamilya niya, itong si Pulong, Baste, tsaka yung tatay niya. Kalaunan, nung nagpa-interview itong si Digong, hindi naman daw, manuwala kayo kay Inday, sabi niya. So, nagiging guys, nagiging palaisipan lang. At sabi nga ng iba, hindi magandang biro nga lang. Kasi vice president siya, di ba? Vice president siya. Hindi niya kailangan magsalita ng ganyan. Lalo pa, marami pa lang nakakapanood ng Netflix. Kaya nga sabi ni Barry Gutierrez, di ba? Yung dating spokesperson ni Lenny, mukhang na sobrang nito sa nakakapanood ng Netflix kasi may pelikula pa lang ganyan, guys. Kaya sa tingin nila, doon niya nakuha itong kanyang statement na designated survivor. So, narito guys, panoorin muna natin yung mismong sinabi niya kung saan sa inambush interview. Right?
Pasok, Inday. Pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Itiniraga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Sa kabila niyan, tiniyak ng Kamara na wala silang nakikitang anumang banta sa nalalapit na SONA. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tuwing State of the Nation address ng Pangulo, imbitado lagi ang Vice Presidente. Noong nakaraang dalawang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, present si Vice President Sara Duterte. Pero sa ikatlong SONA ni PBBM sa July 22, kinumpirma ni VP Sara na sa unang pagkakataon, hindi siya dadalo. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. So yun guys, napanood nyo, di ba? So, sa ganong interview talagang napaka-iksi ang sinabi. At wala isang sinasabing dahilan. At ito na nga yung pangatlong SONA na hindi na sa a-attend. Yung una, di ba? Todo costume pa nga siya, di ba? Kung ano nilalagay sa ulo niya, yung costume niya. Pero ngayon, wala na, di ba? Na kung saan yung taong bayan, sila pa naman ang tinitingala natin bilang leader. Di ba dapat nagkakaisa yan? May unity nga, di ba? Nung election, tapos biglang wala na. Buti pa nga sabi ng iba, itong si Leni Robredo, guys, kahit hindi magkapartido, kahit binabanatan, didigong itong si Leni Robredo, pagdating na SONA, di ba, ay umaaten yan. Kahit hindi sila magkasundo bilang President at Vice President. So malayo naman dito kay BBM at kay Sara. So alam naman natin itong si BBM, wala namang sinasabing masama, hindi naman binabastos, hindi binabatikos itong si Sara. Kaya welcome pa siya. Di ba? Kaya kung iniisip niya nang baka mapahiya lang siya doon, malayo yun kay BBM. Siguro kaya ayaw niyang umatin, unang-una, wala nang kumakampi sa kanya din sa SONA pag pumunta. Lalo-lalo na, di ba? Vice President siya. Baka mamaya makakatabi niya kanyang BFF na si Lisa Marcos, di ba? Na alam naman natin na bad shot na sa kanya. At pagtitinginan na lang siya, baka yun ang iniiwasan niya, di ba? Pagchichismisan na lang siya kahit sa araw na SONA na yun. Dahil alam ng lahat ng kanyang pamilya na binabakbakan itong si BBM. Sinasabing bangag, drug addict, second year college lang, at kung ano-ano pang mga pinagsasabi ni Digong, ni Paulo, tsaka ni Baste. So parang delikado siya na lang kakayanan. Kaya tama na siguro guys na huwag na siyang umaten. Dahil pag umaten siya, so ganong hindi rin siya mapakali dahil maraming puna. At talagang pag-uusapan siya. Tapos kung hindi natin alam kung anong isusuot niya lang. Kasi nga di ba, sa nakaraang dalawang SONA, todo ano talaga siya. Todo costume talaga siya. Talagang mapapansin ng media. So, kaya guys, anong masasabi nyo? Kailangan pa ba itong i-designate na survivor ang kanyang sarili? Pero alam naman natin guys, sa batas natin, siya naman talagang papalit kay BBM pagka nagkataon at may nangyari dito kay BBM. So, abangan natin susunod na statement dito guys. Baka meron pa yung sabihin at magiging controversial na naman. Baka joke lang o hindi naman. Alright? So, ganito na po. Abangan susunod kong vlog. Thank you very much.